huwag kang lalapit sa akin. May dala akong baril. Ha? Kapag lumapit ka dito sa kinaroroonan ko, hindi ako magdadalawang isip na barilin ka. Lara, Kaya wag kang magkakamali. Dahil hindi ako nagbibiro. nais lamang kitang tulungan. Hindi ka ligtas rito sa gubat na ito nang mag-isa. Pero kapag kasama mo ako, tinitiyak ko sa iyo ang kaligtasan mo. Hindi ako lalapit sa iyo. Pero hayaan mo akong manatili dito sa kinaroroonan mo. Gusto ko lang matiyak na walang mangyayari sa iyo. Gusto kong matiyak na ligtas kang makalalabas ng gubat na ito. Hindi mo alam kung gaano kasakit itong ginagawa mo sa akin, Luke! Pinili mo ang mortal na yan kaysa sa akin! At ang masakit, dahil mahal kita, Luke! Pero pinili mo siya! Bakit hindi mo na lang ituro sa akin ang daan? Palabas sa gubat na to. Upang hindi mo na ako kailangang bantayan. Ituro mo sa akin kung paano ako makalalabas dito. Pakiusap. Hindi ko maaaring gawin yan. Ano? Pero bakit? Kapag hinayaan kitang makalabas dito sa gubat ng lycanthropedia na hindi nakukuha ang iyong tiwala, maaaring manganib ang aking buhay, pati na ang aking mga kalahi. Maaari mo kaming ituro sa mga tao. Kaya pa umanhin, Lara. Gusto ko ring protektahan ang aking angkan. Gusto ko ring tiyakin ang kaligtasan naming lahat. Tulog na tulog siya. Lalapitan ko siya. Gusto kong tingnan ng malapitan ang itsura niya. Ang balahibo niya, maiksi na parang normal na tao. At ang mga kuko niya, hindi na mahahaba. Dahan-dahan kong hahawakan ang bibig niya. Gusto kong makita ang ngipin niya. Hindi na rin mahahaba at matutulis sa mga ngipin niya. Kung ganito lang ang itsura niya lagi, sinong mag-aakala na isa siyang lobo? Oh, ha? At ang labi niya, kay pula ng mga labi niya. At, teka. Hindi. Mali itong iniisip ko. Mali ito. Hindi ako dapat na humanga sa katulad niya. Hindi siya taong katulad ko. Pero, napakaamo ng mukha niya. Hindi siya nakakasawang pagmasdan. Mabuti naman at gising ka na. Kanina ka pa ba gising? Oo, hinihintay kong magising ka. Dahil gusto ko sanang ipasyal mo ko. Ipasyal? Oo, hindi ko pa nakikita ang kabuuan nitong gubat. Baka maaari mo akong samahang maglakad-lakad. Tsaka hindi ba sabi mo, gusto mong makuha ang tiwala ko? Ganun na nga. Sige, pumapayag ako. Sa tingin ko naman mabait ka at mapagkakatiwalaan. Salamat, Lara. Walang anuman. Basta ipangako mo. Pagkatapos ng 3 araw, ituturo mo na sa akin ang palabas sa gubat na ito. Pangako. Basta't ipangako mo rin na wala kang pagsasabihan ng lahat ng nasaksihan mo. Pangako. Mabuti. Tayo na. Samahan mo ako. At saka, gusto ko ring maligo. Nanlalagkit na ako eh. 3 araw na ako dito sa kagubatan. Gusto ko ring labhan tong damit ko.
Alam ko na kung saan kita pwedeng dalhin. Halika na. Sumunod ka sa akin. Wow! Ang ganda! Salamat at nagustuhan mo. Hindi ko akalain na merong magandang tanawin sa loob nitong gubat. Kung mananatili ka pa rito ng matagal, marami pa akong maaaring ipakita sa'yo na nasisiguro kong magugustuhan mo. Hindi ako pwede magtagal pa ng ilang linggo, Luke. Tsak na hinahanap na ako ng kapatid ko at ng lola ko. Tsak kung alalang-alala na sila sa akin. Nauunawaan ko. Maliligo ako. Tayo na. Hindi. Ha? Dito ka lang. Huwag mo na akong samahan. Pwede bang magbantay ka lang dito? Baka kasi may dumating makita ang... Huwag mong sabihin. Kailangan kong laban ang mga damit ko. Wala namang makakakita sa... Bantayan mo ako. Oo, Mabuti. Maliligo ako ng... tatalikod na ako. Ay. Ano ba itong ginagawa ko? Ano ba itong mga sinasabi ko? Pakiramdam ko. Namumula ako at nag-iinit ang mga pisngi ko. Dito lang ako sa malayo. Sumigaw ka na lang. At tawagin mo ako kapag tapos ka ng maligo. Ang lamig ng tubig. Ngayon ko lang nakita kung gaano kagandang nari dito sa loob nitong gubat. Gustuhin ko mang magtagal pa dito ng ilang araw pa, pero hindi pwede. Ayoko mag-alala ng gusto sina Lola at ang kapatid ko. Maya-maya aahon ako. Patutuyuin ko lang muna ang mga damit ko. Tuyo na rin siguro ang mga damit ko. Aahon na ako dito sa tubig. Hayan ang mga pinatuyo kong damit. Kukunin ko. Ang tagal niya namang maligo. Ilang oras bang naliligo ang normal na tao? Hindi kaya. Tapos na siyang maligo. At baka hindi siya nakasigaw dahil baka... hindi kaya. Hindi. Si Lara. Haharap ako. Pupuntahan ko siya. Baka akong nakita siya ni Laika. At baka akong... Munti ka na ako madulas ah. Munti ka na ako. Anong... Ang ganda ng... Nakatingin siya sa akin. Hindi. Tatalikod ako. Lulusong ako. Hindi! Matutumba ako! Nahuhulog ako sa tubig! Hindi! Lara! Tumalikod ka! Oo. Sabihin mo kung nakabihis ka na. Okay na! Pwede na ba akong humarap? Oo. Humarap ka na. Lara, ayos ka lang ba? Parang may naipit na ugat sa paa ko eh. Masakit. Akin na. Hihilutin ko. Okay na ba? Masakit pa ba? Hindi na. Kaya mo bang maglakad? Oo. Tayo na. Saan? Ituturo ko na sa iyo ang daan. Papalabas dito sa gubat. Luke. Lola, huwag kang umiyak, Apo. Magtiwala lang tayo. Alam kong babalik si Lara. Babalikan tayo ng kapatid mo. Pero kailan? Ilang araw na po siyang wala. Ilang araw na siyang hindi bumabalik, Lola. Nag-aalala na po ako kay Ate Lara. Nasaan na po ba siya? Bakit ang tagal niyang bumalik? Hindi ko rin alam kung paano sasagutin ang mga tanong mo, Apo.
Pero isa lang ang nasisiguro ko. Matapang ang kapatid mo. Wala siyang inuurungan. Kaya niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero hindi sa mga lobo, Lola. Baka akong nilapanan ng mga lobo ang kapatid ko. Lemuel, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ipagdasal natin na sana ligtas ang ate Lara mo. Ate? Ate? Hindi. Hindi. Ate Lara! Ate! Siguro nilabanan ng mga lobo si Ate Lara. Kaya hindi na siya bumabalik. Nasaan na si Ate Lara? Ano nang nangyari sa kanya? Apo, huwag ka nang umiyak. Panaginip lang yon. Hindi yung totoo. Ganyan din ang laging sinasabi sa akin ni Ate Lara. Panaginip lang. Pero alam ko magkakatotoo ang panaginip Huwag ko. kang magsasalita ng ganyan. Tinatakot mo lagi ang sarili mo. Kung hindi yun totoo, bakit hindi pa rin nakakabalik dito sa atin si Ate Lara? Apo, Lola, baka kung ano nang nangyayari kay ate. I-report na natin siya sa mga polis na nawawala siya. Lemuel, Tayo na po, Lola. Pumunta na po tayo sa police station. Tayo na po. ay sige ho. Maraming salamat ho, sir. Walang naman. Ay, Lola, ano pong sabi ng mga polis? sisimulan nilang paghahanap sa kapatid mo. Pero sa tingin ko, hindi sila nagsasabi ng totoo. Po? Bakit naman po? Parang natatakot sila nang sabihin kong pumasok si Lara sa gubat ng lycanthropia. Sa tingin ko, hindi nila hahanapin doon ang kapatid mo, Lemuel. Lola, kung ayaw nilang hanapin si ate, ako na lang po ang maghahanap sa kanya. Lemuel, hindi pwede yung sinasabi mo. Masyado ka pang bata at wala kang kalaban-laban sa mababangis na hayop sa gubat na yon. Pero hindi po natin pwedeng pabayaan si Ate Lara. Hindi ko siya pababayaan. Nalapain ng mga mababangis na lobo. Lemuel! Lemuel! Kumain ka na muna nitong... Ha? Lemuel? Apo! Nasaan ka? Lemuel! Hoy! Diyos ko! Wala si Lemuel sa kanyang silid. Ay, nasan siya? Diyos ko! Hindi kaya sinundan niya si Lara? Kailangan kong tandaan lagi yung sinasabi sa akin ni ate. Big boy na ako. Hindi ako dapat na matakot. Kailangan kong maging matapang. Hindi ako dapat na matakot. Kaya huwag ka mag-alala, ate. Nariyan na ako. Ililigtas kita. Hintayin mo ako, Ate Lara. Ililigtas kita mula sa mababangis na lobo na gustong lumapa sa iyo. Lemuel! Apo, sandali! Lemuel! Si Lola? Lemuel, Lola? Anong ginagawa niyo rito? sinundan kita. Alam kong dito ang punta mo. At hindi nga ako nagkamali. Lola, patutunayan ko kay Ate Lara na big boy na ako. At hindi ako natatakot na pasukin ng gubat na kinatatakutan ng lahat. Apo,
Masyadong mapanganib ang loob ng gubat na yan. Hindi mo alam ang maaaring makita at makaharap. Hindi mo alam kung anong panganib ang nag-aabang sa iyo, Apo. Hindi po ako natatakot. Ililigtas ko po si Ate Lara, Pero, Lola. Apo, Huwag po kayong mag-alala. Babalik po ako. At sa pagbabalik ko, kasama ko po si Ate Lara. hindi. Teka lang! Lemuel! Apo! Apo! Ay, Diyos ko. Ay, pareho sila ni Lara na masyadong matitigas ang ulo. Lemuel, bumalik ka rito! Apo! Ay. Ano yun? Parang may narinig akong kaluskos. Doon nang gagaling. Lumalakas ang kaluskos. Ano kaya yun? Magtatago ako dito sa malaking puno. Baka akong... Sinong... Hindi! Ay! Luke! Umalis na kayo! Bilisan ninyo! Tumakas na kayo, Lara! Ate Lara! Lemuel! Lara, tumakas na kayo! Hindi sila makakalabas ng buhay sa gubat na tulok! Hindi! Yung babae, naging mabangis na aso at napakalaking aso! Hindi siya aso. Taong lobo siya, Limuel. Ate! Lara! Umalis na kayo! Limuel, tayo na. Oo, ate! Lara! Lemuel! Mga apo! Lola! Lola! Oh, Diyos ko! Lara! Buhay ka! Lemuel! Oh, Diyos kong bata ka! Pinag-alala mo ko ng gusto! Lola, umuwi na ho kayo. Isama niyo si Limuel. Ano? Ate, anong sinasabi mo? Uuwi na tayo, kasama ka namin! Umuwi na kayo. Susunod na lang ako. Hindi! Limuel, makinig ka. Kailangan kong bumalik doon. Lara, ano bang sinasabi mo? Hindi niyo ako maiintindihan, Lola. Basta sumunod na lang muna kayo. Lola, huwag niyong pababayaan si Limuel. Lara! Babalik ako. Hindi, ate! Lemuel! Wag! Lemuel! Ate! Bumalik ka! Ate Lara! Luke! Luke, nasan ka? Luke! Oh. Oh. si Luke. Kasama niyo yung babaeng lobo at masaya sila. Luke! Paunahan tayo makarating sa talon. Kapag tinalo mo ako, tutupad ako sa pangako ko. Sige! Tinatanggap ko ang hamon mo. Ngayon na! Hindi ako patatalo sa'yo. Tinalo mo ko. Ibig sabihin lang yan, tutupad ka sa ipinangako mo. Luke, May binitawan kang salita. Tuparin mo sana yun, Laika. wala na rin ako magagawa. Oo, Luke. Gagawin ko ang nais mo. Hindi ko na nanaisin pa magiganti sa mga tao. Pakakawalan ko ng galit sa puso ko sa ginawa nila kay Ama. Maraming salamat, Laika. Yun ang hinihintay ng lahat ng ating angkan.
ang katahimikan, ang matigil ang hidwaan sa pagitan ng mga tao at nating mga lobo. Niyakap mo ko? Salamat. Dahil binuksan mo ang aking puso't isipan, Luke. At sana nga hindi na muli pang masundan ang nangyari noon sa ating mga kasamahan at kay Ama. Ako na ang nagsasabi, hindi na Laika. Dahil may mga taong maaari nating pagkatiwalaan. May mga taong hindi tayo sasaktan. Katulad ni Lara. Naunawaan ko. Panahon na rin siguro upang tumigil ako. Tumigil ako maghintay at umasa. Nasusuklian mo rin ang pagmamahal ko para sa'yo. Patawarin mo ako. Ako ang patawarin mo, Luke. Nagpadala ako sa galit ang nararamdaman ko. Nagpadala ako sa hangarin kong ipaghigante ang aking ama. Patawad. Ito ng tamang panahon upang lisanin ko ang gubat na to. At huwag nang muling bumalik pa. Salamat, Luke, dahil nakilala kita. At salamat dahil sa pag-alis ko, may babaunin akong isang matamis na alaala. Ang mga labi niya ay pula ng mga labi niya. Ano ba itong iniisip ko? Hindi tama ito. Hindi ako maaaring magkagusto sa isang lobo. Pero bakit ganito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na huwag siyang tingnan. Na huwag siyang hagkan. Luke. Babaunin kong matamis na halik na yun. Aalis na ako. Lara? Lara! Bumalik ka? Luke, Bakit ka bumalik? dahil gusto kitang makita. Gusto mo akong makita? Luke, eto na bang huli nating pagkikita? Hindi na ba kita pwedeng makita kahit na kailan? Kung babalik ka rito, makikita mong muli ako. Maaari pa ba akong bumalik, Luke? Oo. At araw-araw ako maghihintay sa pagbabalik mo, Lara. Salamat. Salamat, Luke. Tinuruan mo akong alisin ang galit at paghihiganti dito sa puso ko. Tinuruan mo rin ako magdiwala sa mga taong katulad mo. Hindi pala lahat ng tao may masamang plano sa aming mga lobo. Iba ka, Lara. Maraming salamat sa iyo. Marami akong natutunan. Ganun din ako. At sana, sa muli nating pagkaharap, hindi mong isipin ang pagkakaiba nating dalawa. Lara, Hindi mahalaga kung ano ka at kung sino ka. Ang higit na mahalaga, ito, ang nilalaman nito, Luke. Itong puso mo. At itong puso ko. Lara.